Hello everyone! Welcome to my channel, Everin Sang Gomez, 4 Seasons Vlog. Kain muna tayo mga idol bago tayo mag-travel. Ganyan pagkasabi? Nanimayot din. Nanimayot. Ito ang kama. Ito ang kama dito mga idol. May manika na, may cartoons. Tapos may Japanese doll. may dal dito. Parang kamukha ko to. Anong gisilip ni mo diya dong? Dagat. Mga kitang dagat ay. Tapos may dito po. May bathtub. Nag-fishing sila kahit sa gabi. Nagpipising daw. Malapit lang pala talaga sa dagat to. Yan po, maraming bangka. Bangkang pangmayaman. Madilim. Hindi po ko tubig dahil. Ganito daw yan eh. Tapos nabuhusan na shower, yun lang. Baka dito. Buhusan ka talaga ng shower. Sa pataka, ramon po ka diya. Yun. Mainit na na. Parang hindi ko pinag-iisan. Huwag mo munang ipunan masyado kay di na ako mag-adto dito sa toilet. Ako na maghugas muna ako dyan. Bago. Dito ko pwede maghugas kayo. Ang basta na ito. Pwede na diha. Huwag lang papasok ng tubig. Maligang doon ko. Ayun, maliit na. Uminit na. Dili lagi dyan magpataka kay mabasa dyan ka diha dong. Nandito tayo ngayon sa Shizuoka-ken na Nomazu. Mga idol, dito mga idol, marami ditong mga nagpipishing. At tapos nandito naman kami ngayon sa bangka na magpipishing. Yung bangka nila mga idol, naka-steady lang doon sa bandang malalim. Tapos ihahatid ka na ng nung maliit na bangka doon sa talagang fishing boat nila. Naka-steady lang po doon sa lugar ang kanilang fishing boat. Mga 3 po ang kanilang fishing boat mga idol. Tapos ihahatid po doon. Tapos kung uuwi na po kayo, tatawag na lang po kayo para susunduin po. 3,000 yen per head po ang bayad sa pagsakay po dyan sa bangka na magpipishing po mga idol. Ang lugar na ito ay Heda po mga idol. May toilet po sa bangka po mga idol kung kailangan nyo po mag-toilet. Ladaghan. Tatlo. Ay. Sa akin din. Teka lang. Oh. Saba? Ano ka buhok ba? Ay, isibot mo eh. Aw. Asan iangat mo nga? Malaki. May ibon pong palutang-lutang lang po at nag-aabang po ng mapipishing na isda kasi nagpipishing din po yung ibon na yan. Sa tapat po ay parang may temple mga idol. Ito mag road trip na tayo pa balik po sa
Numazu. Doon po ang way ng pauwi. Konti lang po ang huli namin mga idol, mga saba po ang huli namin. Ano po, ang init po kaya hindi po kami nagtagal doon mag-fishing at saka malayo pa po ang biyahe namin pa uwi mga idol, mga 2 hours pa po ang aming biyahe na pa uwi tayo, po. idol, ganito daw ang mapa idol. Liko-liko. Sa liko-likong daan. Ang ganda po ng nature nila mga idol, yung kabundukan, napakaganda. Nakaka-relax po mga idol, kahit na road trip lang nakaka-relax po ang paligid po. Po ng dagat nila mga idol, tapos marami pong mga bangka at saka madami pong mga fish cage. Siguro dyan nila pinapalaki siguro yung mga isdang paninda. Ang ganda-ganda po. Tapos ang panahon din po sobrang init po, tapos ang daming ulap. Kagabi pa po kami bumiyahe mga idol. Yung pagkatapos po ng trabaho ko ay sinundo ako ng asawa ko, tapos diretso na kaming biyahe papunta sa Numazu. Mga 2 hours po ang biyahe namin mga idol. Tapos kasi na-excite siya doon, yung asawa ko na-excite na mag-fishing po dito sa Numazu kasi lagi niyang nakikita maraming mga nakakahuli ng tulingan. Marami nga pong mga tulingan, pero kailangan yung hagis niyo po ng pang-fishing malayuan po kasi doon po nakakahuli. Yung mga pabalik-balik na po doon, alam na kung paano makahuli ng tulingan. Tapos po, yung parking pala, ay kami ay first timer po. Yung parking po nasa gitna po kami naka-parking. Tapos kinabukasan, pagka maliwanag na, bawal pala po kami doon sa pinagparkingan namin. Kaya hindi po kami tumagal doon sa pagpipishing ng tulingan dahil pinaalis po kami doon at puno na po ang parking. Napakadami pong mga talagang nagpipishing doon, nagkakasabitan po ng pang-fishing dahil dikit-dikit na po ang mga taong nagpipishing. Talagang sikat pala yung lugar na yun na magpipishing po ng tulingan, at saka madami pa pong iba't ibang isda na malalaki po ang huli kahit na pahagis-hagis lang po ang pagpipishing. Akala namin mga idol ay napakaaga na namin at nag-stay kami sa guest house, tapos para maagang maaga kaming magpunta doon sa fishingan at makakuha ng pwesto. Ay nako, pagdating po namin doon ay puno na po, may mga nakalagay na po na mga balde, mga pang-fishing, pero wala po doon ang nagpi-fishing. Yung
parang ang pwesto ay sinakop na po. Kaya nakisiksik na lang po kami doon sa walang nakalagay, pero medyo dikit na po doon sa mga nag-reserve na ng kanilang pwesto. Akala namin napakaaga namin. Ikaso sila pala doon na po sa parking na tulog. Sobrang aga nila. Kaya ayun, nakalagay na yung mga gamit nila pang fishing doon, naka-reserve na yung lugar. Tapos pagdating namin doon, grabe naman pala, hindi naman pala natutulog yung iba. Talagang Ganyan pa talaga mga yung ulam. ready, nagpipishing na. Mahirap po pala doon pumunta ng linggo dahil napakadaming tao. Siguro babalik kami doon ng mga hindi weekend, ordinary day. Baka ano pa, yung maluwag po doon, walang gaanong nagpipishing. Kaya po ay hindi kami nagtagal doon at magkakasabitan lang po ang mga fishing rod. Kaya po ay kami pumunta doon sa fishing boat sa kabila. Yung malayo-layo din po yung biyahe, yung pinuntahan namin yung fishing boat. Yun po yung aming na-experience ngayon sa aming pag-fishing travel, mga idol. Ito dito mga idol, nakikita dito ang Mount Fuji. Kaya laging nagpapakita itong Mount Fuji sa dinadaanan. Kaya ang ganda-ganda po, kaya nakaka-enjoy po tignan. Maraming salamat po sa pagsama sa aming travel, mga idol. Sana po ay magkasama pa tayo next time. Ingat po palagi. God bless.